Claudine Barreto at Raymart Santiago. Binigyan ng temporary protection order laban kina Erwin, Raffy at Ben Tulfo. Noong Miyerkules, May 23, humarap sa sala ni Judge Bayani Vargas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 219 si Claudine upang dumaan sa cross-examination ng legal counsel ng Tulfo Brothers na si Attorney Nelson Borja. Erwin is in the States right now. Mayroon pa yung branch na tinatayo. For the other? Pinagtitiwala na yan nila paring Mon sa akin. Sa gitna ng nasabing cross-examination, kitang-kitang naging emosyonal si Claudine nang muli niyang inilahad ang kanilang naranasan ng kanyang asawang si Raymart noong May 6 sa NAIA Terminal 3. Kakatapos lang ang very rigorous cross-examination kay Miss Claudine Barreto at nasagot naman po niya ng maayos ang lahat ng mga tanong. Abangan na lang po natin yung magiging pasya ng court dito sa aming hiling ng protection order. Ang buwelta naman ng kampo ng mga Tulfo. I was calling the attention of the court na yung writ of amparo ay hindi applicable dito sa sitwasyon ni Claudine sa ni Raymart. Because to say the least, ang writ of amparo ay applicable lamang doon sa mga cases of arbitrary arrest, mga summary execution, at saka yung mga pananakot doon sa abuses at saka mga abuses sa human rights violations. Bagamat pinayuhan si Claudine ng kanyang mga abogado na wag na munang magpa-interview, inilahad pa rin nito ang kanyang mga saloobin. Nakaka-nervous pala pagka nasa witness stand. Basta yung safety lang ng mga anak ko. Basta kung ano lang mangyari sa asawa ko o sa mga anak ko, alam niyo na kung sino. Sobrang thankful ako. At sa pamilya ko, sobra. Kinabukasan, kinatigan na ni Judge Bayani Vargas ang temporary protection order na hiningi ng mag-asawang Claudine at Raymart. Ayon sa inisyong TPO, kinakailangan bigyan ng security personnel ang mag-asawa at ayon din dito, hindi maaaring saktan o lapitan ng mga magkakapatid na Erwin, Ben at Raffy Tulfo ng higit sa 500 metro sina Raymart at Claudine. At nung Biyernes, ipinalabas ng isang news program ang isang exclusive at panibagong video na nakuna ng isang saksi mula sa Terminal 3 incident. Halos 5 segundo lang ang nasabing video kung saan makikitang kinakausap ni Raymart, Claudine at isang lalaki naka-pink shirt si Mon Tulfo nang biglang batukan ng naka-pink si Tulfo. Bilang pagtugon, nagpadala ng official statement ang abogado ni Claudine at Raymart na si Attorney Alex Avisado, and we quote, "At this point, we can only reiterate what we said earlier. We cannot form conclusions based only on mere seconds of footage, which represents fragments of the true story. It is important to bear in mind how simple editing or sequencing can easily mislead us. The case is before the proper courts, which will undoubtedly base their decisions on the entire turn of events." End quote. Patuloy pa ring tututukan ng Showbiz Central ang mga susunod na developments sa kasong ito. Mga kapuso, live on the phone is Mr. Raymart Santiago. Hi, Raymart. Yes, hi. Good afternoon. Raymart, nagpa-interview na kanina si Mr. Mon Tulfo tungkol sa second video na kumakalat ngayon na halos 5 segundo lang ang haba. Raymart, anong reaction mo sa kumakalat na pangalawang video na ito? Alam mo na ano rin ako dahil yun yung, hindi naman yun yung first part ng video. Bale, may first part pa yan, yung una niya akong sinuntok at sinipa, tapos nagkaroon ng awatan. That was the video, yung dulong part na yun ng first part, yung bago sinipa si Claudine. Okay. Yes, anong reaction mo, Raymart, sa mga sinasabi ng iba na dahil dito may speculations na lumalabas na kampo niyong unang nanakit? How can you defend yourself? Lilinawin ko, hindi po na yung unang part ng video. Okay. Yan yung dulo ng first part. Yung first part kasi yung tinulak niya ako at sinipa niya ako. Nagkaroon ng konting suntukan, nagkaawatan. Actually, yung video niya parang nagkakahamunan na o sa labas na lang tayo sa labas. Yung kaibigan kong gumanon, kung papansinin nyo, parang hinahamon niya palabas. So, sa pagka-edit nila, parang lumabas na tumama. Pero hindi tumama. Yan yung parang sumapaw lang. Okay, parang dumaplis. From yung camera niya, from behind, sumapaw yan, hindi yun tumama. Okay. So pag in-edit nila pa ulit-ulit, so lalabas sa parang tumama. Pero sa totoo,
hindi yan tumama. Okay, so you're Bakit? saying this is the middle part of what really happened in Naiya. Sa tingin mo, Yes. Raymart, kanino nang gagaling ang mga videos na ito? Nako, hindi ko alam eh. Kasi yung part na yan yung part na nagkahamunan na, yan yung before niya sinipa si Claudine. Yung sinipa si Claudine, nawawala dyan sa video na yan. Tapos yung lumabas nung unang video, yung nagkaroon ng suntukan, yun yung after na sinipa si Claudine. So yan, nangyari before nung kay Claudine na sinipa, at yung nilabas nung video nung unang-una, yun yung after naman. So, yung video Okay. na nawawala, yung nasa gitna niyan, tsaka yung first part. So, ibig sabihin- pinapasa lang nila yun. So, mahirap kasi parang pinutol-putol nila eh. Oo, parang may in-edit nila eh. editing na nangyari. 2 seconds na video, tapos pinaulit-ulit nila, tapos pinalalabas nila na kami yung kampo namin na una. Siyempre, nakaka-visit, di ba? Well, total nandito na sa korte yan. So, doon na lang tayo magharap-harap. Pero Raymart, because of this video, sa tingin mo ba merong mas mahabang version nito na magkapatunay kung ano talaga ang nangyari? Nakikusap ako sa mga may hawak ng video, ilabas sila. Sa tingin ko, yung video na yan, napakaiksi. Diba? Meron naman siguro yung after niyan, yung paninipa niya kay Claudine at bago yung nagkaroon ng suntukan. Okay, Diba? sabi ni Ilabas nila. Kasi parang Oo. parang pilit na pilit eh. Parang segundo lang yan, tapos pinaulit-ulit lang nila. Parang hindi ko alam. Okay, sabi kasi ni Montulfo, may nagbigay lang daw sa kanila ng video na yan. Kayo ba wala kayong hawak na proof or any videos on your end na magkapatunay kung ano talaga ang nangyari doon sa Naiya? Alam mo sa akin, wala kaming hawak na video ngayon. Pero ang storya ko, yung pa rin mula nung umpisa, yung in-interview ako dun sa airport, yung nangyari, hanggang ngayon, yung pa rin ang storya ko. Hindi magbabago ang storya ko dahil yun ang totoong nangyari. At yun ang pinresent ko sa korte. At lalabas naman din ng totoo eh. Okay, ano ang mga susunod nyong hakbang from this, Raymart? Nagpapasalamat kami at nakuha na namin yung TPO na binigay ng korte at pumabor sa amin. Unti-unti, lumalabas na rin yung katotohanan. The last time we saw Claudine, she was a bit emotional. How is Claudine handling this, and especially with the release of the second video? Siyempre parang noon na parang yung TPO lumabas, okay, medyo kampante, tapos meron na naman video na to. Na siyempre nabibwisit dahil, pati ako nabibwisit dahil yung part na yung gitna. Kasi yung first part at yung dulo, nasa kanila. Imposible naman yung gitna na part na yun yung nawawala. Oo. Diba? So nananawagan din ng taong bayan na kung merong may hawak ng video na magkapatunay kung ano talaga ang nangyari dun sa Naiya, sana ilabas na ang buong video, hindi ba? Yes, Maraming yun lang salamat. nakikiusap ako. Sana kung sino may hawak ng video. I'm sure naman meron dyan may hawak dahil maraming tao na Yes. naandun eh. So sana pinagdadasalan namin na ilabas na nila. Yes. Maraming salamat, Raymart, for your time this Salamat, afternoon. salamat. Thank you so much. At bukas po ang Showbiz Central sa panig ng kabilang kampo. Samantala, tutukan po ang pagsagot ni Grace Lee sa mga intrigang kinasasangkutan niya. Live na live sa pagbabalik ng Showbiz Central. Grace Lee, sasagot sa mga pinakamatitinding batikos sa kanya. Sorpresa ng Showbiz Central sa kanya. Kayanin kaya niya? Abangan yan! Live na live! Nililigawan mo ba si Lovie po? Susunod na, Lovie Po. Ilalantad ang tunay na relasyon kay Jake Cuenca. Live na live!